Hello guys, magandang araw 'no. So, i-discuss ko na yung last lesson natin for Advanced Motor Control and PLC application. So this time, pag-uusapan natin yung Programmable Logic Controller or PLC. Okay? So, sa bandang ito, um, expect ko na meron na kayo ng device na pinapabili ko. Okay? So, simulan natin dito, no? So, this is the part 7, Programmable Logic Controller. So, ito yung objective natin dito. So, kailangan natin malaman yung list the principal part of Programmable Logic Controller. Describe natin yung difference between Programmable Logic Controller and other types of computer. And discuss natin yung difference between the I/O rack, CPU, and program loader. Tapos, kung paano tayo mag-draw ng diagram. Okay? So, pahapyaw lang ito. Mabilisan lang, no? So, unang-una, ano nga ba yung Programmable Logic Controller? Okay, so were first used by the automotive industry in the late 1960s. Okay, so ginamit to noong 1960s pa. Okay, so each time a change is made in the design of an automobile, it is necessary to change the control system operating the machinery. This consisted of physical rewiring the control system to make perform the new operation. Rewiring the system was, of course, very time consuming and expensive. What the industry need was a control system that could be changed without the extensive wiring required to change relay control system. So, nagsimula siya kasi sa mga automotive industry. So, ito yung tinatawag nating Industry 2.0 or 2.3. 3.0. Okay, so 2.0 or 3.0. So ito yung mga industry na nagkakaroon tayo ng mass production ng ating mga sasakyan, yung mga automobile natin. So ang naging problem na din dito, dahil nga ang automobile nung panahon na yon is napakabilis magbago ng model dahil halos every year or every quarter meron silang idinadagdag na specs doon sa mga sasakyan. So, katulad ng nasa BIOS natin ngayon, no, yung mga BIOS natin merong series of 2020, 2016, merong mga ganun. So, naging problema sa kanila yung pagpapalit ng wiring. Kasi, di ba, ang uso nun is magnetic contactor pa. Okay, so every time na meron silang babaguhin, may babaguhin din silang magnetic contactor and wiring. So, kaya inimbento ngayon si Programmable Logic Controller para mawala yung paggamit ng magnetic contactor or relays. Ayun. So, ano nga ba yung difference ng PLC sa PC? So, one of the first question is generally asked, is a programmable logic controller a computer? So, ang answer dito is yes. Dahil yung PLC is a special type of computer designed to perform a special function. Kasi yung mga ano natin, mga PLC natin is meron din tayong mga CPU or processor sa loob nun na magiging utak ng control natin. So, ang pagkakaiba niya dun sa mga PC, um, mas rigid siya, mas matibay, ang mga PLC kasi, alam nila na gagamitin natin sa worst condition. No, so mas matibay siya ngayon and more on output siya, input and output system. Kasi ang mga PC natin, usually yung ginagamit natin sa ating pag online class tayo, yung mga personal computer natin is more on softwares. Okay? So, CPLC naman is more on outputs. Okay? So, ito yung basic component ng PLC, no? So, dinidivide siya sa 4 primary parts. So, una yung power supply. So, yung power supply, siya yung nagbibigay ng power. Ito yung directly nakaka-convert sa 220 volts or 110 volts. Yun. So, may tinatawag din tayong central processing unit, which is yung pinakang CPU natin na siya yung pinoprogram natin. Siya yung pinakautak. Okay? So, yung programmable terminal naman or program loader naman,
is yung ginagamit natin sa pagpo-program. Okay? Or pwede nating sabihin to na computer or laptop. Yung I/O naman, yung dito naman natin kinakabit yung mga push buttons natin. Dito natin nilalagay yung sensor natin. Dito na natin nilalagay yung mga relay, yung mga control relay natin. Okay? So, yun yung for primary part. Okay? So, pasok tayo ngayon sa basic programming. Okay? So, kung mapapansin nyo, wait lang. Ayan. So, magsimula tayo doon sa start-stop. Okay? So, ang gagamitin ko dito na programming tool is yung sinabi ko sa inyo, yung OpenPLC. Okay? So, ito yung OpenPLC editor natin. Okay? So, simulan natin dito, no? So, una dito, gawa lang tayo ng bagong project, no? Pinutin natin itong plus na to. Okay? So, gagawa tayo ng bagong folder. Kunwari, papunta ako sa documents ko. Then, new folder. So, lagay natin OpenPLC. PLC na lang para mabilis. Okay, so sa loob ng PLC na yan, gagawa pa ako ng bagong folder. So, sample number 1. Lagyan natin, start, stop. Okay, select ko to, select folder. So, yan. So, ang unang tanong niya dito is POU name, program 0 lang muna. Program type, program, POU type pala program. Then dito LD, okay, for ladder diagram. Kasi ladder diagram ang ginagamit natin dito. Then, press natin yung OK. Ayan. So, lalabas to ngayon. Ang una natin gagawin is maglalagay tayo ng variables. Okay? So, dito, lalagyan natin siyang pangalan. So, balik tayo dun sa, natin. So, kung mapapansin nyo, simple start-stop lang. So, anong mga gagamitin natin dito? Stop push button, start push button, magnetic contactor na M, and overload. Yung overload is gagawin nating input. Okay? So, balik tayo dito. So, ito is gagawin kong start. Local. Ito gagawin kong boolean. Okay? So, yung location natin, paano natin nahanapin yung location? Ang pinakang ginagamit ko dyan, para hindi tayo malito, punta tayo dun sa OpenPLC. Okay? So, kung gumagamit kayo ng Arduino, click nyo tong Arduino. Okay, tapos sa pinakababa, ibibigay niyo yung address dyan. So, dahil nano ang ginagamit natin, so ito yung mga input saka output niya. Okay? So, for example, no? For example, is kailangan natin ng start saka stop. 'Di ba? Input 'yun, digital input. So, pilay lang tayo dito. So, dito, ang gagamitin ko is 2 and 3. Okay? Yung 2 and 3 natin is ito. Yung 0 dito, papalitan lang natin ng 100. Okay? Okay, balik tayo dito. Ilagay natin siya dito. Add tayo ulit. Stop naman to. And meron pa tayong isa na overload. Ayan. Tapos meron tayong output.
Yung output natin is yung M, motor. Okay? So, papalitan natin to. Ayan, papalitan natin. Yung digital input is I, yung output niya is Q. So, gawin natin tong Q. Kasi ito 0. Ayan. So, buo na siya, no? So, ngayon, gagawa na tayo ng program natin. So, baba ko lang to. Gilid ko lang tong konti. Yan. So, kung mapapansin natin yung ano. So, ito yung diagram niya. Ito lang din yung gagawin natin dito. Okay? So, syempre, mag-a-add ako dyan. Dito muna ako sa power rail. Ito muna tayo sa variable. So, dito, kuha tayo ng start. Ayan. Normally open yung start. Okay. So, ilalagay natin dyan. Tapos, add tayo ng variable. Tapos, stop naman ngayon. Tapos, wag din natin kakalimutan yung overload. Yung overload natin is negated. Okay? So, overload. Hindi natin siya dito sa dulo. Ayan. So, tapos, i-add natin yung magnetic contactor natin. Normal lang siya, tapos motor. Ayan. So, connect lang natin. So, kung mapapansin nyo, parang ginaya lang natin yung diagram. So, lagyan natin ng variable dito na nakakonect sa motor. Lalagay natin siya dito sa start. So, wiring natin papunta doon. And wire natin to papunta dyan. And wag natin kakalimutan to. Dito pwede tayo maglagay ng plain ko na number of pins. So, dito 1 lang. So, ilagay natin dyan. Ilagay natin dito. Wire natin. Ayan. So, isa din dito sa kabila. Pero right. Ayan. So, right siya. Isin lang natin. So, pwede natin siyang i-simulate muna bago natin ilagay doon sa PLC natin. Okay? So, i-simulate muna natin. So, wait lang natin. Loading. Ayan. Wait lang. Nag-responding pa. Medyo laggish yung Windows 11 natin. No? So, hintay-hintayin lang muna natin, guys. Ayan. So, working na. Pipinutin ko tong debug instance. No? Tapos, para makita natin kung gumagana, pinutin natin yung start. First true. Ayun, meron tayong mali. So, stop tayo. So, balik tayo dito sa program. Si stop pala dapat is negated, no? Normally close. So, i-run tilt natin. And so, force natin ito ng true. Kung makikita nyo, umandar yung motor. Tapos, pag force natin ng true nito, dapat mag-off yung motor. So, ganyan siya. Okay, so stop natin. Tapos, pinutin natin tong arrow na to. So, generate. So, dito maglalagay tayo ng pangalan. Okay, so start, stop.
Ayan. So, pag ganun na, punta tayo ngayon doon sa runtime natin, no? PLC runtime. Dito, sa login. So, lagay lang natin yung ano natin. Tapos, ang password dito is OpenPLC default password kung hindi nyo napalitan. Ayan. So, dito, bagong-bagong install yung runtime ko. So, dito, punta muna ako sa slave device. Okay? So, dito sa slave device, mag-a-add muna akong bago. Okay? So, ilalagay ko. Uno, slave ID. Yung port natin. Try natin muna tong USB. Sa inyo, ang lumalabas sa inyo kasi ang ginagamit ko kasi is Linux. So, as OpenPLC ko kasi is naka-Linux. So, sa inyo is COM-port. Madali lang naman yung hanapin, no, doon sa device manager. Tinuruan ko na kayan. Tapos, save device lang to. Okay? Tapos, punta tayo dito sa program. Just tayo ng file. Documents. PLC, sample, tapos start stop. Tapos, upload natin yon. Lagyan natin ng pangalan. So, start stop. So, upload natin yung program. So, wait lang natin na makapag-generate siya. Okay, compiling. Okay. Successfully na, tapos punta tayo sa dashboard. So, dito sa dashboard, dito natin malalaman kung gumagana yung program natin. So, start lang natin. So, papakita ko sa inyo dito kung ano nangyayari. So, ayan. Okay. Okay, so explain ko dito, no? So, sabi sa program natin, okay, pag ito si start, wait lang. So, ito si start. Wait lang. Malagay ako ng ilaw. Ayan. So, ito si start. Ito si stop. Ito si overload. Okay? So, kaya analyze natin dun sa program natin. Ito yung program, no? Pag in-start ko, andang yung motor, then i-stop natin gamit to. Tapos yung overload natin, kapag naka-on, hindi mag-start yung motor natin. Okay? So, try natin ngayon. Ito si start. Umandar yung motor. Kung nakita nyo, umilaw. Try natin. So, ayan, umilaw. So, pag pinindot ko tong stop na to, napatay siya. Ayan. Okay? So, ulitin natin. Start. Stop. And overload. Pag pinindot ko yung overload, dapat hindi mag-on yung motor. Oops. Ba't nag-on? So, ibig sabihin, may problema tayo dito. Mali kasi yung napindot ko. Ito pala dapat, no? Oops, mali nga talaga. Wait lang. Double check natin yung program natin. So, kapag si overload is forced through, first false pala. Start natin to. Okay. Dapat pala kasi, okay, na-gets ko na. Dapat si overload
is nakalagay doon sa unahan. Dito natin siya ilalagay. Okay, so pag PLC dapat nandito sa unahan natin ilalagay yung overload. Kasi ang nilalagay natin dito sa dulo, pag mga PLC program, ang nakalagay dito palagi, ang nakakonect dito, is always yung motor. Hindi tayo pwedeng maglagay dito after ng motor na to, hindi tayo pwedeng maglagay dito ng input. Palaging output yung nasa dulo. Okay? So, download natin to ulit. So, ganyan lang. Yes. Tapos, balik tayo dun sa OpenPLC. Papalitan natin yung program natin. Ito. Tapos, punta tayong program. Tapos, pinili natin to. Double click. Tapos, update program. Tapos, choose natin yung file. Tapos, upload natin. So, compiling ulit. Wait lang natin. Okay, so go to dashboard. Then start natin yung PLC natin. Okay, let's monitor. So, balik tayo dun sa picture. Ayan. So, start. Stop. Overload. Pag nakapindot yung overload, hindi mo may mapipindot yung start. Okay? So, ayan. So, ganun lang siya kasimple, guys. Okay? So, ulitin ko lang ha. Start. Start umilaw. Medyo naglo-loss connection. Stop. Naglo-loss connection nga. Yan ang mahirap dito kapag nag-aano ka. So, merong naglo-loss connection lang. Start. Stop. Start. Naglo-loss ka talaga yung connection niya. Start. So, ganun lang siya, guys. Hindi naman siya error. Naglo-loss connection lang yung mga wire ko dito. May naglo-loss connection lang to. Okay? So, ganun lang siya kasimpleng i-program. So, balik tayo dito. I-stop natin. Okay? So, yan guys. So, gawin na natin to, no? So, punta tayo ulit sa ating OpenPLC. Yan. So, dito, katulad din ng dati, gagawa tayo ng bagong program. So, new folder tayo. So, sample number 2 na to, no? So, pangalanan natin siyang timer para sa mga mahilig magloko. Di joke lang. Okay, so, select lang natin yung folder na yan. So, ladder diagram pa rin. So, katulad pa rin ng dati, no? Add tayo ng start. Ball yan. Tapos, dito is, lagi ko na nakakalimutan eh. Ayan. Tapos, ito naman si stop. So, tayo dito, gawin natin tong M1. Kasi kung mapapansin nyo, M1, M2, M3.
Okay, so ito babaguhin lang natin. Gawin natin tong W kasi output siya. Okay? So, oops. Delete na natin. Nakalimutan kong palitan to ng 0. Ayan. So, M1, M2, M3. Okay? So, let's start na sa paggawa ng ating ladder, no? So, simulan natin guys, stop. Ayan. Si stop pala is dapat negated or normally close. Sorry, hindi nyo na pala nakita. So, ito na siya. So, M1, M2, M3, tapos naglagay na ako ng stop. Okay? So, lagay tayo ng start. So, gilid ko lang muna to. And ito, para medyo malawak-lawak. Okay? So, maglalagay na ako dito ng motor number 1. M1. Ayan. So, lalagay din ako ng latching device dito na nakakonect kay M1. Ayan. Okay? So, tapos na tayo doon sa first. Ayan, dito sa stop start, tapos M1, motor 1. Kung mapapansin nyo, meron tayong timer. Sa PLC, magkaiba po. Iba yung gagawin natin na TR or timer. So, tingnan nyo mabuti ah. So, para makagamit tayo ng timer, maglalagay ako dito ng normally open na nakakonect kay M1. Ayan. Okay? So, dito, maglalagay ako ng FB o yung function block. So, click na natin yung start, then, napin lang natin yung T-on. Yung T-on, or TON is yung tinatawag na timer on. So, magbibilang muna siya bago mag-on. Pag TOFF naman, or T-off, magbibilang muna siya bago mag-off. Okay? So, T-off. Then, dito lagyan natin ng M2. Motor number 2. Ayan. Okay? So, hindi magiging hindi functional si T-on kapag walang variable na ilalagay. So, pinutin natin tong bar na to. Tapos, ilagay natin yung T, hashtag, tapos yung time natin. Kung wari, meron tayong 5 seconds, dapat naka-milliseconds. So, 5,000 ms, milliseconds. Okay? So, i-connect ko to dito. Okay? So, asang gagawin ko dyan, kakopy ko yan, paste, tapos lagay lang natin sa baba. Yun ang maganda sa software kasi pwede nating copy-paste tapos modify. Diba? Ang dali. Ayan. So, i-wire na natin siya. Okay, si stop to start, tapos start to M1. Tapos, itong M1 na to, syempre, latching device yan. Lagay natin dyan. Ito naman doon. Ito naman dito. Okay, dali. Tapos, lagay tayo ng rack power rail. So, left, dahil 1, 2, 3, 3 din nalalagay natin. So, ayusin lang natin. Baba natin. So, dito. Dahil ito hindi sumakto, pwede natin siyang ibaba. Ayan. So, para sakto dito. Magandang tingnan. Okay. Punta na tayo sa right. Dito. So, right power rail. As okay. Nakalimutan ko dapat 3. Okay. So, lagay natin doon. Tapos ito dyan. Okay. So, tapos na siya ngayon. Pasok na natin siya sa PLC. So, click natin tong arrow na to. Hindi ko na siya iso-simulate para mabilis. Okay. So,
Pangalan natin siyang timer. Save natin. Then, punta tayo ngayon dito sa OpenPLC, Program, choose file, tapos ito. Upload natin. Kailangan. So, yan. So, program ulit tayo. Choose file, timer, tapos upload natin. So, pangalan natin nito AC timer. So, upload natin siya. Then, magko-compile yan. So, hintayin natin siya mag-compile. So, successful daw. Tapos, dashboard. Okay? So, dito, start natin. Tapos, punta tayo sa monitor. Ayan. Sa kabilang banda naman, pag pinindit ko si start, after 5, iilaw dapat tong unang LED. So, after 5 seconds, dapat automatic mag-iilaw yung pangalawa. And after 5 seconds, iilaw yung pangatlo. So, let's start na. Try natin. I-try natin. So, umilaw. After 5 seconds, dapat iilaw to. Okay, 5 seconds ulit para iilaw to. Okay? Ayan. So, nag-ilaw na siya. So, kung mapapansin nyo, ganun din yung nandito. So, stop natin. Ayan. So, stop. So, pag finish yung start, so, medyo, sorry guys, medyo nag-mess, na naman siya. So, start. So, 1, 2, 3, 4, 5, iilaw yung 2. 1, 2, 3, 4, 5, M3 naman yung iilaw. So, ganun din yung nandito. Okay? So, ganun lang din siya. So, balik tayo sa presentation. So, ito yung timer. So, ito, kayo na ang gagawa. Okay? So, hanapin nyo lang to dun sa libro ni Harman, itong figure 28-6. This is your activity. Okay? And this one is activity nyo rin, figure 31.13. Kayo nang gagawa niyan. Okay? Sasabihin nyo yun sa Leons. Okay? So, ito naman yung final exam nyo. Y delta naman. Okay? So, ganun din naman siya. Itong final exam, ipapas nyo rin to sa Leon. So, paano, ano yung ipapas nyo? Punta tayo dito. Okay? So, open PLC. Kunwari, ito na yung Y delta nyo or yung activity nyo. Ang gagawin nyo, i-screenshot nyo lang to. Itong part na to. Okay? Tingnan natin kung merong print. Oy, merong print. So, try natin i-print. Try nga natin siyang i-print. Microsoft PDF. Okay? So, maghihingi siya ng ano. So, kunwari, this is your final exam. Save. So, tingnan natin yung kakalabasan. So, ito siya. Ayun. Okay? So, ito yung ipapas nyo sa akin. Itong PDF na to. Okay? So, kaya pa ba ma-rename to? Rename. So, kunwari, re-rename natin to ng final exam. Okay? Tapos, ayaw daw. So, tanggalin natin to. Ayan. So, dapat pala walang space. Okay? So, file. Tapos, print natin. Wait lang. Mayroon na akong itatry. Landscape.
So, file, tapos print natin. So, piliin nyo palagi sa Microsoft Print to PDF. Okay? Tapos print nyo. Then, lagyan nyo lang ng final exam. Tapos save nyo. Tapos, automatically, magiging PDF yan. Okay? So, punta kayo dun sa file nyo. Tapos, pindutin nyo yan. Ito yung mangyayari. Okay? So, pwede ko naman tong i-zoom para makita ko. Okay? So, ulitin ko lang guys, no? Ulitin ko lang. Ang magiging activity nyo is ito, 28.6 figure 28.6. Si 13.13, 31.13 activity, and ito yung final exam nyo. Okay? So, thank you so much guys. Goodbye. And thank you so much sa one semester natin.
So, ito gagawin na natin. Okay? So, balik tayo sa OpenPLC natin. Add tayo ng project. Then, this is sample number 2, no? Pangalanan natin siyang timer. Yung mahilig magdala-dalawa. Joke lang. Okay? So, nakalimutan ko. Folder name pala, no? So, dapat gagawa tayo ng new folder dito. So, select natin si timer. Okay? LD. Ayan. So, katulad na dati, no? Ay, hindi nyo pala nakita. So, ganito siya. So, katulad ng dati, lalagyan natin siya ng mga variables. So, unang variable natin is si start. So, ball yan. So, dito, copy-paste ko na lang. Natamad ako i-type, napakahaba eh. Okay. Start. Tapos, ito si stop. Okay, so, kung mapapansin nyo, start, stop, M1, M2, M3. Okay? This is M1. Pero sa M1 ngayon is Q. Kasi output siya. Okay? 2, M3. And, kung mapapansin nyo, sorry, hindi nyo pala nakita. So, ginawa ko lang to. Okay? So, kung mapapansin nyo dito, meron tayong dalawang timer. So, dito din, lalagyan din natin ng timer. Dahil ang timer is output sa output device, so Q dapat to. Okay? So, ito is gagawin nating T1. Ito, pwede na, dahil internal lang naman siya, kahit gawin natin siyang siguro kahit wag na natin itong lagyan. Try natin. Okay? So, let's start the ladder diagram, no? So, syempre, mag-start tayo sa stop na naka-normally closed or negated. Stop. Ayan. Okay? So, start. Ayan. So, i-start natin. Tapos, si M1. Ito si M1 natin. Tapos, kung mapapansin nyo, meron siyang nakakonect na timer. Okay, so paano tayo gagawa ng timer dito? Isog natin to dito. Okay, so dito, pindutin lang natin tong CFB. Okay? So, standard function block. So, ibig sabihin ng FB is function block. Hanapin natin si T-on. Okay? Ayun ngayon si T-on natin. So, sa output nito, kailangan natin ilabas si timer 1. Okay? So, i-wire na muna natin siya, no? Siyempre, si stop, nakakonect kay start.
And meron siyang latching device. Di mawawala yung latch device niya na nakakonect kay M1. Ayan. So, ayan. So, ito. Okay. Directed. Check natin. Oo, direkta sila. Hindi ko na ilalagay yung overload pero yung paglagay nun is same lang nung kanina. Okay? So, tanggalin natin to. Ito dapat is nakakonect doon. Okay, tingnan nga natin. Ito dito. Okay, so meron tayong PT and ET dito. Si PT lang ang lalagyan natin dito. Okay? So, lagay tayo ng variable. So, sa expression natin, ilalagay natin is T, malaking T tapos hashtag, tapos kung anong time. Ang ilalagay natin dito is naka-millisecond. So, kung 3 seconds, equivalent nun sa millisecond is 3,000. Okay? Ayan. So, yun yung first ladder natin. Okay? Second ladder natin, merong variable na T1. Meron tayong input na T1 dito. Ayan. Nako, nagising pa yung alaga ko. Wait lang guys Wait lang guys. Nagising yung alaga. So, meron tayong T1 dito, no? So, si T1, ang nakakonect sa kanya is M2. Okay, so, lagay lang tayo ng M2 dito. Ayan, si M2. Ayan. So, sa M2 natin, sa baba niya meron timer 2. So, ganun din gagawin natin dito. So, pwede natin tong i-copy paste. And ito. Yan. Yan ang maganda sa PLC. Pwede i-copy paste. Tapos, papalitan mo lang ng 2. Ayan. So, ito daw is nakakonect na doon directly. Tapos, ito nakalagay doon. So, kung 3 seconds yan, pwede kong i-copy to. Alright? Okay. So, yung dulo naman, timer 2 saka M3 lang. So, dito, lalagay lang ako ng timer 2. Saka M3. Okay? So, lalagyan na natin siya ng... So, meron tayong 1, 2, 3. So, 3. So, sa kabila naman is 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Alright? Tapos 5.
So dito guys, subukan natin siyang paandarin. So, pindutin ko to. So meron daw siyang tow error found. Ito. So anong error dyan? Punta tayo sa site. So na ako sa site. Tapos tingnan natin kung anong problema niya. Okay. So meron tayong kulang. Dapat meron tong MS. Okay, so try natin ulit. Ayan, so gumagana siya. So okay. So start natin. Ayan. Okay? So gumagana siya. Force through. Ayan, nag-stop. Stop natin dito, tapos download natin siya. Tapos, lagay natin dito timer. Save. Okay? Okay, so, balik tayo dito. Ito muna tayo. Ilalagay natin yung program. Okay, so dito, yung program natin, upload tayo ng new program. So, hanapin lang natin si timer ST. Sa upload natin. So, lagyan natin dito ng pangalan niya, no? Timer. Upload. So, okay. So, start natin siya. So, wait lang guys. May error lang ako. Tanggalin ko lang yung... Di ko pala kasi na-stop yung kanina. So, start ko ngayon. Okay, so running na siya. Di ko pala kasi na-stop yung kanina. So, balik tayo dito sa sa video ng ating nano. So, kapag pinindot ko to, so hindi siya nagbi-blink no dito. So, ibig sabihin hindi siya nakakonect. So, troubleshoot natin. Baka nagalaw lang. Ayun, nagalaw nga. Save device. Start natin. Dapat magbi-blink to. Start. Ayan, so nakita ko yung mali natin sa program. Dapat 0 to. Dapat 0 yung nilagay natin dito. Kaya hindi siya gumagana. Dapat 0 ito. Okay, so balik tayo dito. Gawin natin tong 0. Tapos ito 1.
Mali yung addressing ko kanina. Kasi ito 2. Save natin ulit. Si timer ST. Replace lang natin. Tapos balik tayo dito sa OpenPLC. Program. Tapos double click lang natin si timer. Tapos update program natin. Choose file. Timer ST upload. Okay, so go to dashboard tayo. Successful na daw. Tapos i-start natin. So nag-start na siya. Tayo dito. So press ko to. Umilaw. After 3 seconds, dapat iilaw yung pangalawa. Ako, ba't di umilaw? So troubleshoot natin ulit yung program. So stop, tapos dito. Balik tayo dito. Baka need natin tong lagyan ng... Baka kailangan natin lagyan ng value. Okay, so download natin to ulit. Replace, tapos balik tayo dito. Stop, tapos program. Timer. Update natin yung program. Timer, upload. Okay, so meron tayong invalid addressing daw. So, dapat ito is mag-on after 3 seconds kaso hindi siya nag-on. Hello guys, so start na tayo dito no sa paano natin ito gagawin. Okay? So dito, punta tayo dun sa OpenPLC natin no.
So, gawa tayo ng bago na folder. Okay, so new folder tayo, sample number 2. Ayan, sample number 2. Pangalan na natin siyang timer para sa mga mahilig sa dala-dalawa. Di joke lang. So, timer, tapos select folder natin to. So, dito pa rin tayo. Ang isi-select pa rin natin is LD for ladder diagram. Okay? So, press OK. Tapos, ganun pa rin ang gagawin natin, no? So, add lang tayo dito. Like dito, ilagay natin start. So, this is ball yan. Okay? So, yung location niya is katulad lang din nung kanina. Okay? So, yung start natin, ayan. So, add lang tayo. Magiging stop naman to. Hindi ko na ilalagay si overload Hindi ko na ilalagay. Pero kung gusto niya ilagyan, kung katulad nung kanina. Okay? So, pasok tayo sa M1. Pero sa M1 natin is dapat skew. Bakit? Dahil output si M1. Okay? So, M2 and nakalimutan natin. So, delete muna natin to. Dapat 0 to. Okay? So, hanggang M3. Ayan. So, let's go. Let's draw our ladder diagram. So, simulan natin kay stop na naka-negated or normally close. Palakihin ko muna tong konti, no? Ayan, para medyo malawak-lawak yung working station natin. So, sunod is start. Start, press OK. Tapos, motor number 1. Ayan. So, dito, kung papansinin natin, meron timer dito. So, paano natin siya i-convert dito sa PLC na to? Okay, so, tingnan ninyo mabuti So, maglalagay ako dito ng M1 muna tayo. Ayan. So, maglalagay ulit ako ng isa pang M1 na normally, M1 to, sorry. Normally open ditong banda. Tapos, maglalagay tayo ngayon ng FB. Okay? Yung FB natin is function block tinatawag. So, punta tayo dito sa standard. Sa pinakababa, T-on. Okay? Ang T-on, ang ibig sabihin niyan, timer on. Pag T-off naman, timer off. Yung T-on natin, magbibilang muna siya bago mag-on. Ang T-off naman, magbibilang bago mag-off. Okay? Huwag tayong malilito. Okay, so maglalagay ako dito. Okay? So, dito na natin ipapasok yung M2 natin. So, medyo ilayo-layo natin sila. Okay, so copy-paste ko lang to. May kulang pa, si var. Okay, si var naman, dito tayo maglalagay nung ano natin. Itong variable variable natin, dito tayo maglalagay ng time natin. So, ang command dito is malaking T, hashtag or number sign, tapos yung time natin na naka-millisecond. So, for example, kailangan ko is 5 seconds. So, convert sa millisecond, magiging 5,000. And lagyan natin ng MS. Okay? So, ayan. So, copy ko to. Paste. Ibababa lang natin. So, ito is papalitan na natin ng motor number 2. So, yun ang maganda sa yan ang maganda sa PLC. Copy-paste na lang. Okay? M3. Okay, so let's start wiring na muna. Medyo lagis sa akin si Windows 11. Okay?
So, ito is dito. Okay. So, ito naman diyan. Ito is dito. So, kung mapapansin nyo, no, malaki yung pagkakaiba nila. Okay? Ayan. So, ito dito. Alright. So, maglalagay na tayo nito. 3. Connect natin yan dyan. Ito dyan. Ito dito. Right. Tapos 3 natin. Ayan. Okay. So, let's start na i-simulate siya. Subukan natin. Sana hindi mag-error. Oh, not responding na naman. Medyo laggish talaga sa akin si Windows 11. So, habang naghihintay, delete ko muna to. Ayan. So, hintayin natin siya. Wala tayong magagawa. Kailangan natin maghintay sa not responding na yan. So, hintayin lang natin, guys. So, parang wala na talaga. Close program. Nako. Error. Okay, so try natin i-retrieve natin yung file na yun. So, ganyan talaga minsan. So, wala. Nawala yung ginawa natin. So, paano to? So, wala tayong magagawa. Gagawa tayo ng bago. Okay? So, wait lang. Delete ko lang tong laman. Ay, nako. Kainis. So, yan guys. So, gawin na natin to, no? So, punta tayo ulit sa ating OpenPLC. Yan. So, dito, katulad din ng dati, gagawa tayo ng bagong program. So, new folder tayo. So, sample number 2 na to, no? So, pangalanan natin siyang timer para sa mga mahilig magloko. Di joke lang. Okay, so, select lang natin yung folder na yan. So, ladder diagram pa rin. So, katulad pa rin ng dati, no? Add tayo ng start.
ball yan. Tapos, dito is, lagi ko na nakakalimutan eh. Ayan. Tapos, ito naman si stop. So, tayo dito, gawin natin tong M1. Kasi kung mapapansin nyo, M1, M2, M3. Okay, so ito babaguhin lang natin. Gawin natin tong W kasi output siya. Okay. So, oops. Delete na natin. Nakalimutan kong palitan to ng 0. Ayan. So, M1, M2, M3. Okay? So, let's start na sa paggawa ng ating ladder, no? So, simulan natin guys, stop. Ayan. Sa stop pala is dapat negated or normally close. Sorry, hindi nyo na pala nakita. So, ito na siya. So, M1, M2, M3, tapos naglagay na ako ng stop. Okay? So, lagay tayo ng start. So, gilid ko lang muna to. And ito, para medyo malawak-lawak. Okay? So, maglalagay na ako dito ng motor number 1. M1. Ayan. So, lalagay din ako ng latching device dito na nakakonect kay M1. Ayan. Okay? So, tapos na tayo doon sa first. Ayan, dito sa stop start, tapos M1, motor 1. Kung mapapansin nyo, meron tayong timer. Sa PLC, magkaiba po. Iba yung gagawin natin na TR or timer. So, tingnan nyo mabuti ah. So, para makagamit tayo ng timer, maglalagay ako dito ng normally open na nakakonect kay M1. Ayan. Okay? So, dito, maglalagay ako ng FB o yung function block. So, click na natin yung start, then, napin lang natin yung T-on. Yung T-on, or TON is yung tinatawag na timer on. So, magbibilang muna siya bago mag-on. Pag TOFF naman, or T-off, magbibilang muna siya bago mag-off. Okay? So, T-off. Then, dito lagyan natin ng M2. Motor number 2. Ayan. Okay? So, hindi functional si T-on kapag walang variable na ilalagay. So, pinutin natin tong bar na to. Tapos, ilagay natin yung T, hashtag, tapos yung time natin. Kung wari, meron tayong 5 seconds, dapat naka-milliseconds. So, 5,000 ms, milliseconds. Okay? So, i-connect ko to dito. Okay? So, asang gagawin ko dyan, kakopy ko yan, paste, tapos lagay lang natin sa baba. Yun ang maganda sa software kasi pwede nating copy-paste tapos modify. Diba? Ang dali. Ayan. So, i-wire na natin siya. Okay, stop to start, tapos start to M1. Tapos, itong M1 na to, syempre, latching device yan. Lagay natin dyan. Ito naman doon. Ito naman dito. Okay. Dali. Tapos, lagay tayo ng rack power rail. So, left. Dahil 1, 2, 3, 3 din nalalagay natin. So, ayusin lang natin. Baba natin. Ito dito. Dahil ito hindi sumakto, pwede natin siyang ibaba. Ayan. So, para sakto dito. Magandang tingnan. Okay. Punta na tayo sa right. Dito. So, right power rail. As okay. Nakalimutan ko dapat 3.
Okay, so lagay natin doon, tapos ito dyan. Okay, so tapos na siya ngayon. Pasok na natin siya sa PLC. So, click natin tong arrow na to. Hindi ko na siya iso-simulate para mabilis. Okay? So, pangalan natin siyang timer. Save natin. Then, punta tayo ngayon dito sa Open PLC. Program. Choose file. Tapos ito. Upload natin. Aha, kailangan. So, yan. So, program ulit tayo. Choose file. Timer. Tapos, upload natin. So, pangalan natin nito AC timer. So, upload natin siya. Then, magko-compile yan. So, hintayin natin siya mag-compile. So, successful daw. Tapos, dashboard. Okay? So, dito, start natin. Tapos, punta tayo sa monitor. Ayan. Sa kabilang banda naman, ito siya. So, dapat nagbiblink yun, no? So, start ko. Dapat in 5 seconds, iilaw yung pangalawang LED. Okay? In 5 seconds ulit, iilaw yung pangalawang LED. Pangatlo. So, hindi nyo masyado nakikita. Try natin lagyan ng ilaw. No? So, masyado atang madilim. Hindi. Yan natin ang liwanag. Masyadong bright. So, edit ko lang muna para makita nyo. Configure. Talagang hindi nakikita, guys. In-adjust ko na siya eh. So, ano na lang, no? Stop. Nakita nyo, dumi ng kuko ko. Pasensya na sa mga duming ko. So, start ko. Unang LED, iilaw, no? So, in 5 seconds, mag-on yung pangalawa. And other 5 seconds, mag-on yung pangatlo. Ayan. So, stop. Para mag-stop siya lahat. So, ganun lang. So, ito guys, no? So, pag pinindot ko yung start, dapat mag-on yung unang LED natin. Tapos, after 5 seconds, so dito, kapag pinindot ko tong start na to, after 5 seconds, pag ini-start, pag pinindot ko si start, after 5, iilaw dapat tong unang LED. So, after 5 seconds, dapat automatic mag-iilaw yung pangalawa. And after 5 seconds, iilaw yung pangatlo. So, let's start na. Try natin. I-try natin. So, umilaw. After 5 seconds, dapat iilaw to. Okay, 5 seconds ulit para iilaw to. Okay? Ayan. So, nag-ilaw na siya. So, kung mapapansin nyo, ganun din yung nandito. So, stop natin. Ayan. So, stop. So, pag finish yung start, so, medyo, sorry guys, medyo nag-mess, na naman siya. So, start. So, 1, 2, 3, 4, 5, iilaw yung 2. 1, 2, 3, 4, 5, M3 naman yung iilaw. So, ganun din yung nandito. Okay? So, ganun lang din siya. So, balik tayo sa presentation. So, ito yung timer. So, ito, kayo na ang gagawa. Okay?
So, hanapin nyo lang to dun sa libro ni Harman, itong figure 28-6. This is your activity. Okay? And this one is activity nyo rin, figure 31.13. Kayo nang gagawa niyan. Okay? Sasabihin nyo yun sa Leons. Okay? So, ito naman yung final exam nyo. Y delta naman. Okay? So, ganun din naman siya. Itong final exam, ipapas nyo rin to sa Leon. So, paano, ano yung ipapas nyo? Punta tayo dito. Okay? So, open PLC. Kunwari, ito na yung Y delta nyo or yung activity nyo. Ang gagawin nyo, i-screenshot nyo lang to. Itong part na to. Okay? Tingnan natin kung merong print. Oy, merong print. So, try natin i-print. Try nga natin siyang i-print. Microsoft PDF. Okay? So, maghihingi siya ng ano. So, kunwari, this is your final exam. Save. So, tingnan natin yung kakalabasan. So, ito siya. Ayun. Okay? So, ito yung ipapas nyo sa akin. Itong PDF na to. Okay? So, kaya pa ba ma-rename to? Rename. So, kunwari, re-rename natin to ng final exam. Okay? Tapos, ayaw daw. So, tanggalin natin to. Ayan. So, dapat pala walang space. Okay? So, file. Tapos, print natin. Wait lang. Mayroon na akong itatry. Landscape. So, file. Tapos, print natin. So, piliin nyo palagi sa Microsoft Print to PDF. Okay? Tapos, print nyo. Then, lagyan nyo lang ng final exam. Tapos, save nyo. Tapos, automatically, magiging PDF yan. Okay? So, punta kayo dun sa file nyo. Tapos, pindutin nyo yan. Ito yung mangyayari. Okay? So, pwede ko naman tong i-zoom para makita ko. Okay? So, ulitin ko lang guys, no? Ulitin ko lang. Ang magiging activity nyo is ito, 28.6 figure 28.6. Si 13.13. 31.13 activity and ito yung final exam nyo. Okay? So, thank you so much guys. Goodbye. And thank you so much sa one semester natin. Okay, thank you so much. Goodbye.